Nako, heto na mga kabayan, karma na. Nako, Lacson wala ng takas, Saldico titistigo na. Korte Suprema utos pirmado na. Nako, yan po ang ating alamin mga kabayan sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, bago po natin yan i-play mga kabayan, eto muna. Pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media. At eto, no, ito pong si Trillanes mga kaubayan. Natataranta na. Sabi niya po dito mga kaubayan mula sa ang balita ngayon, Trillanes umaming nakakatakot si BP Sara kaysa kay former PRRD. Ayan. Yan po ang sabi ni Trillanes mga kaubayan. Pero teka lang. Ano ba ito? Advantage po ba ito or disadvantage para sa ating mga ordinaryong Pilipino, no? Kasi kung mas nakakatakot si Vice President Sara Duterte, no, kaysa po sa kanyang amang si former President Duterte, mga kababayan. 'Di ba mas dapat tayong maging masaya, 'di ba? Kung mas nakakatakot siya kasi pag nakakatakot siya, marami pong mga magnanakaw ang matatakot sa kanya. Diba? O tulad na lang po ng mga, example na lang, si Trillanes mga kaubayan, di ba? Ngayon pa lang, takot na. Sa mga posibleng mangyari mga kaubayan, pag si BP Sara na po ang naging presidente ng Pilipinas, di ba? Marami pang matatakot sa kanya, itong mga nasa Kongreso ngayon. Kung sinasabi ni Trillanes na mas nakakatakot si BP Sara, di mas okay nga yun eh. Mas matapang, mas may kamay na bakal. Di mas dapat tayong matuwa mga kaubayan sapagkat hindi lang may pagpapatuloy no, yung nasimulan ng kanyang ama, kundi malalampasan niya pa ito mga kababayan. Okay? At ito nga ang naging komento ng ating mga kababayan. Sabi po dito, no? Sabi po ni McEwen, maihi naman to. O maiihi ka. Trillanes, yan. Sabi naman po dito ni Mary Joanne, truth lasts even when it's hard. Lies may seem strong for a while but they don't last. Yan na. Tama, hindi naman talaga. Ang katotohanan kasi mga kababayan, maglalast yan eh, no? Pero ang kasunungalingan, no? Mabibisto at mabibisto rin yan, okay? Sabi naman po ni Cam, kaya nga yan ang nagustuhan ko sa kanya kasi may kamay na bakal magpapatino sa mga corrupt officials. Ayan, no? Yes, dahil tutuhanin niya ang pagpakulong sa mga magnanakaw, sabi nga, no second chance, kaya nakakatakot nga sa maleta at flood control, correct. Lalo na itong si Trillanes, di ba? Sangkot pala ito eh. Namalitahan din, papunta yung sa ICC, di ba? Yung sinasabi pong $2 million, nako, $1 million po mga kaubayan. Okay. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kaubayan dito po sa sinasabi ni Trillanes na nakita na natin ang Duterte Part 1, ang Duterte 2.0 sa ilalim ni Sara ay maaaring mas malala dahil sa kanyang ugali o temperament. Ayan mga kaubayan. Hindi kaya ikaw ang may ganon? Ikaw yata ang may sayad Trillanes. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kaubayan? Just comment down below. At eto, pasadahan din po natin to mga kaubayan. Itong si Adjong. Ayan si Adjong. Sabi po kasi dito ni Adjong mga kaubayan, ayan Adjong, sabi niya kay Madriaga, mahal ni Madriaga ang pamilyang Duterte kaya umiiyak ayon kay Congressman Adjong. Ayan Adjong, mukhang may tama ka ba or tinamaan ka? Mahal daw. Saang parte ng testimonya ni Madriaga ang mahal niya ang Duterte, no?
baka obsessed po siya kay Vice President Sara Duterte, diba? Kasi yun po ang nababalitaan natin. Ito pong si Madriaga ay masyadong obsessed dito kay Vice President Sara Duterte. Hindi kaya yun ang ibig mong sabihin, diba, Adjong, na mahal or obsessed itong si Madriaga kay Vice President Sara Duterte. So ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan, mga karibin natin. Sabi po dito ni Lino Vintek, salamin ang pinupunasan na hindi siya umiiyak. Oo nga no? Sa sobrang pagmamahal niya, tumagos sa salamin yung luha niya. Ha ha ha, sabi po ni Alan. Sabi naman po ni Pikbong, sabi niya po, mahal mo rin ba ang maleta kong Madjong? Kung Madjong, mahal mo rin daw ba ang maleta? Sabi po ni Pakbong. Sabi naman po dito ni Evangelina, mahal talaga niya ang bayad niya. Mahal ang bigas. Ko po. Hindi mahal niya sila kung di mahal ang bayad niya. Correct. Pwede pa. Pwede pa ito. Na mahal ang bayad sa kanya, hindi niya po mahal ang Duterte. Sabi naman po dito ni Jepoy, ganun lang. Ganun lang ang pagmamahal niya sa mga Duterte. Kaya tumagos ang luha sa eyeglass. Sinisiraan ka na. Nasisiraan ka na din ng ulo, Adjong. Ayan mga kababayan, sabi po ni Santi. Nako po, talagang marami na po ang nasisiraan sa panahon ngayon. Kaya mag-ingat po kayo mga kababayan. Mag-ingat po kayo sa mga nasisiraan tulad po nito. Okay? At eto rin, di ba? Then mga kababayan, ano po ang inyong opinion dito sa sinasabi ni Adjong na, ayan sabi po ni Adjong na mahal ni Madriaga ang pamilyang Duterte. Kaya umiyak ayon kay Kong Adjong. Ayan mga karabin natin, just comment down below at eto, pasadahan na po natin yung video. Pasok ka. Ito ang nakakagulat, viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang kahit nahuli na si Zaldico at handang-handa na ang 18 ex-Marines na humarap sa Senado ay impeachment laban kay Vice President Sara pa rin ang iyong uunahin. Kung hindi mo talaga kayang gampanan iyong sinumpang trabaho sa sambayan ng Pilipino, ay dapat mag-resign ka na lang sa iyong pwesto. Or better yet, makulong or mabulok ka na lang sa presinto. Ito ang rin panawagan ng marami sa ating mga kababayan matapos nga maglabas ng official statement sa Senator Ping Lacson kung saan ay kanyang sinabi na gawing 3 times a week ang pagdinig sa impeachment complaint na laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Dahil nga dito ay marami sa ating mga kababayan na nagtataka kung bakit pagdating sa usaping investigasyon sa malawak na nakawan sa kaban ng bayan ay parang sobrang busy itong si Senator Ping Lacson at basta-basta na lang niyang pinapareschedule ang mga pagdinig sa flood control scandal. Pero pag-usapin sa pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte sa kanyang pwesto ay parang sobrang aktibo naman itong si Ping Lacson. So ayan ang mga kababayan, atat na po itong si Senator Ping Lacson. Itong si Senator Ping Lacson, atat na mga karibin natin na ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Napo po ayusin nyo naman po yung pagtatrabaho nyo, gawin nyo naman pong patas, Kasi binoto po kayo ng taong bayan, hindi paglingkuran yung ilang politiko dyan kundi dapat yung kapakanan ng taong bayan ang iniisip ninyo. Nako po. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang balitang nahuli na si Zaldico sa Czech Republic. Kaya dapat may aktibo na ang Senado sa pagpapaimbestiga sa malawak na nakawan ngayon sa kaban ng bayan. Pero sa ginagawa ngayon ni Ping Lacson ay parang napapaisip ang marami sa ating mga kababayan na ang dapat na priority nito ay ang pagdinig patungkol sa flood control scandal. Pero bakit parang binibigyan pa niya ng panahon ang pagdinig patungkol sa impeachment complaint na laban kay Vice President Sara Duterte?
Ito nga ay matapos maglabas ng official statement si Ping Lacson kung saan kanyang sinabi na dapat igawing 3 times a week ang pagdinig patungkol sa impeachment complaint na laban kay Vice President Sara, na siya namang kinalampagan ng marami sa ating mga kababayan na banat pa nila ay dapat ang priority ngayon ni Ping Lacson ay ang investigasyon sa flood control scandal. Lalo pa ngayon na nahuli na si Zaldico. Pero bakit parang impeachment ni Vice President Sara pa rin ang kanyang prioridad? Ayon pa sa official report na labas ng ang balita ngayon sa kanilang official Facebook account, Lacson nagbungkay ng 3 times a week na impeachment trial versus Vice President Sara. Naglatag ng konkretong mungkay si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson upang maayos aniyang pagsabay ng impeachment trial at ang regular na gawain ng Senado sakaling umusad na ang kaso laban kay Vice President Sara Duterte. Sa gitna ng umiinit na usapin sa Kamara, lalo na matapos ang testimonya na umiyak ng testigo na si Ramel Madriaga, iminungkay ni Lacson na isang structured schedule para hindi na maantala ang legislation. 3 beses isang linggo ang trial. Ayon kay Lacson, mas mainam na magkaroon ng malinaw na schedule ang Senado. Iminungkahi ko sa Senate President na gawin ang impeachment trial tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes simula. So yan mga kababayan, no? Pagdating po kay BP Sara, kailangan naka-schedule, no? Pero pagdating po dito sa investigation sa flood control, kailangan po munang i-postpone, no? Yung mga hearing, di ba? O suspend, yan, sinususpindi po ni Lacson yung mga hearing. Pero pagdating po dito sa impeachment ni BP Sara, wala pa man. May schedule na po si Lacson, mga kababayan. Nako. Alas 3 ng hapon, sa Martes at Huwebes naman maaari tayong mag-session. End quote. Matapos ngang lumabas sa balitang ito ay umani agad ang samot-sari komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hininga at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, "Balik mo yung Blue Ribbon hearing, Ping. Dapat si Zaldico andyan sa hearing ha, para malaman, sabi mo dati harapin dyan na nahuli na, harap na sa Senate. Tung dalawang matagal na sa serbisyo, pabalik-balik na sa serbisyo, pero walang naambag sa bansa. Di katulad kay Tate Digong, parang dumaan lang, ang daming naambag na mga proyekto. Buti pa dyan may oras kayo sa pagdinig kung sino ang nagnakaw ng bilyones na kaban ng bayan. Di nyo matugunan, mamamatay na kayong lahat dyan mga korap. Patawag mo na lang yung ex-marines, total dyan na si Zaldico, para magkaalaman na yun dapat ang gawin nyo, araw-arawin nyo ang hearing na magkaalaman na at may managot na." End quote. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Senator Ping Lacson sa kanyang official Facebook page. Sabi niya, kapag formal nang naihain ang partial committee report tungkol sa flood control scandal, maaring imbitahan ng Senate Blue Ribbon Committee sa susunod nitong pagdinig ang nadakip na si ex-representative Elizalde Co, kasama si Orly Gutesa at ang mga dating sundalo na manoy nagkatid ng 805 bilyong kickback mula sa mga manumalyang proyekto sa flood control sa iba't ibang personalidad batay sa utos ni Co. Okay. So kung titignan mo, parang positive development ito dahil sa wakas, pumapayag na ang chairperson ng Blue Ribbon na tawagin na ang mga Brave 18 Marines. Noong una, kung ano-anong dahilan. Ngayon, hinintay pa niya na mahuli si Zaldico. Okay, comment ko lang ito. Sana matuloy. Dahil kailangan, napaka-exciting ang hearing na ito kung matuloy. Kailang, duda ko na parang malabo itong mangyaring hearing na ito na nandyan si Zaldico. Bakit po? Bakit? Nandyan si Orly Gutesa, nandyan yung Brave 18 Marines. Maganda sana kung matuloy. Kailang, parang suntok sa buwan. Bakit? Malabong mangyari. Number 1, si Zaldico. Walang extradition treaty between the Philippines and the Czech Republic. Czech Republic ba yan? Czech Republic. So it will take time bago mapauwi si Zaldico. May nabasa akong comment kanina na most likely
kung saan ang point of origin ni Saldico, na France ba yun? Hindi ko alam kung saan siya nanggaling na bansa bago pumasok sa The Prague o Czech Republic. Czech Republic. Ibabalik siya kung saan siya nanggaling. Pag naibalik siya, bahala na naman ang France or okay, example, ibinalik ng Czech Republic si Saldico sa France. Then bago pumasok sa France, saan nanggaling si Saldico? Sa Portugal. Ibabalik sa Portugal. So yan mga kababayan, mukhang malabong mangyari po no itong investigasyon ng Blue Ribbon ni Senator Ping Lacson. As long as Saldico is not in the Philippines. So antay-antay lang po natin kung ano pong mangyayari pag nakalusot na no si Saldico papuntang Pilipinas. I mean pag nakuha na ng Pilipinas si Saldico. So ano kaya ipagpapatuloy niya ba yung kanyang mga naunang pahayag doon sa kanyang video or babaguhin niya ito at isisisi sa Duterte, diba? Yan lang ang ating nakikita mga kababayan at wala na pong iba, no? So yan mga karabin natin, ano pong yung opinion, reaction patungkol dito, just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video nito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po.